8 beses nang naglandfall ang Bagyong Tino. Una sa Silagos, Southern Leyte, dakong alas 12 kahapon ng madaling araw. Ikalawa sa Borbon, Cebu, pasado alas 5 ng umaga. Sunod sa Sagay City, Negros Occidental, bandang 6:40 kahapon ng umaga. Ika-4 na landfall ay sa San Lorenzo, Guimaras, pasado alas 11 kahapon ng umaga. Ika-5 sa Iloilo City, alauna 20 kinahapunan. Habang ang ika-6 na landfall sa Magsaysay, Cuyo Island sa Palawan, pasado alas 7 na ng gabi. Kanina pong 4:10 ng madaling araw, tumama naman ang mata ng bagyo sa Batas Island, Linapakan, Palawan. Dakong 4:40 ng madaling araw, huling naglandfall ito sa El Nido, Palawan. Napapanatili ng Bagyong Tino ang lakas nito bilang typhoon sa mga sandaling ito. Namataan po yan ng pag-asa sa coastal waters ng El Nido. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 120 kilometers per hour. Kaninang alas 8, nakataas pa rin po ang wind signals number 4 at 3 sa ilang panig ng Palawan. Posibleng mamayang gabi o madaling araw bukas, inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino. Kahit papalayo na ang bagyo, nananatili pa rin po ang banta ng daluyong o storm surge sa ilang bahagi ng probinsya. Posibleng umabot pa sa 1 o higit sa 3 metro ang taas ng tubig dagat na raragasa sa ilang coastal area. Maiging lumayo po na sa dalampasigan at lumikas sa matataas na lugar. Sa darating na Biyernes o kaya Sabado, posible pong pumasok na naman sa PAR ang binabantayang tropical depression dyan sa Pacific Ocean. Namataan po yan ng pag-asa 1,830 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Pagpasok po sa PAR, tatawagin niya na Bagyong Uwan. Nakikita ng pag-asa ang posibilidad na magiging super typhoon po yan. Kaya tumutok po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. bulletin ukol sa mga bagyo.